sama-sama tayong magiging saksi. Nilamon ng apoy ang motorsiklong ito sa Dagupan City. Kwento ng may-ari, hindi umandar ang motorsiklo noong unang beses niyang paandarin, pero sa ikalawang pagkakataon, bigla itong nagliyab. Nagawa pa niyang mailagay ang motorsiklo sa lugar na walang tao, kaya walang ibang nadamay. Ayon sa mga otoridad, posibleng nagkaproblema sa wiring nito. Ang dashcam video namang ito kuha ilang sandali bago ang pagsalpok ng isang motorsiklo sa isang minivan sa Banga, South Cotabato gabi ng Sabado. Hindi gaanong makita ang aktwal na pagbangga pero kita ang punto ng pagsiklab ng apoy. Patay ang rider. Magkakamag-anak ang sakay ng minivan. Nagtamo ng minor injuries ang 7 pasahero. Ligtas naman ang driver. Batay sa investigasyon, nag-overtake umano ang motorsiklo na nagresulta sa salpukan. Kumalat ang gasolina kaya nagkaroon ng pagliyab. Nagluluksa ngayon ang Philippine sports community dahil sa pagpatay kay SEA Games gold medalist Mervin Guarte. May iniimbestigahang person of interest ang pulisya. Saksi si June Veneracion. Saksak sa dibdib ang tumapos sa buhay ng 32 anyos na atletang si Airman First Class Mervin Guarte. Naisugod pa raw siya sa ospital at nakausap ng investigador bago siya binawian ng buhay. Base sa investigasyon ng PNP, nakipag-inuman si Guarte sa bahay ng kaibigang konsihal sa Calapan Oriental, Mindoro. Bandang alas 3 ng madaling araw, natulog na raw si Guarte sa sala. Pagkalipas ng mahigit 1 oras, bigla na lang daw may sumaksak sa kanya habang natutulog. Nakatayo pa po siya nakahingi pa siya ng tulong dun sa mga kasama niya sa bahay, yung pamangkin ni konsehal na babae. Hinabol pa nga yung suspect, hindi lang nila hinabol. Mabilis na tumakas ang salarin, pero naiwan daw ang dugo ang kitchen knife na sinasabing ginamit sa krimen. Yung kutsilyo po ay naputol, nalaglag po yung mismong blade niya dun sa crime scene na recover po ng ating investigador. Yung sa initial po na nakita dun sa ospital nung napunta ng investigator, isa lang yung nakita nila na sa chest. Iniimbestigahan pa kung ano ang motibo sa krimen at ang posibleng person of interest. Tinitingnan po namin ang gulo doon, yung po mga yung baka nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan during the drinking session. So yung POI nga po na tinitingnan natin po, yung kainuman niya na taga-roon din po doon sa area. Ilang beses nagatid ng karangalan para sa Pilipinas si Guarte sa larangan ng obstacle course racing at athletics. Nag-uwi siya ng maraming medalya, kabilang ang 2 ginto mula sa Southeast Asian Games. Kaya pinagluluksa ng Philippine sports community ang pagkamatay ni Guarte. Nagpaabot ng pakikiramay ang Philippine Sports Commission at ang Pilipinas Obstacle Sports Federation. Kasabay ng pagkondena ay ang hiling na mabigyan ng agarang hustisya ang pagkamatay ni Guarte. Nagpaabot din ng pakikiramay ang mga kapwa-atleta ni Guarte, gaya ng kanyang nakasama sa national team na si Pinoy pole vault Olympian EJ Obiana. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Sa pahayag ng Philippine Air Force, nagpaabot sila ng pakikiramay sa pamilya ni Guarte. Kasabay ng pangakong magbibigay sila ng tulong at suporta. Makikipagtulungan din daw ang Philippine Air Force sa investigasyon ng Calapan City Police. Samantala, bumilis ang inflation o pagmahal ng bilihin nitong December 2024 batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Posible bang bumilis pa ang inflation ngayong 2025? Saksi si Bernadette Reyes. Umpisa pa lang ng Marcos administration, ang presyo ng bigas ang isa sa pinakatinutukan. Pero sa monitoring ng Department of Agriculture, umaabot sa mahigit 60 pesos ang presyo ng imported rice, gayong mahigit 43 pesos lang ang presyo nito pagpasok ng bansa o yung tinatawag na landed cost. Dapat ang presyo ng bigas is 51, 52 pesos. Sabihin mo na 52 pesos. So dapat walang 60. Depende kung saan inangkat at sa klase ng bigas, magkakaiba ang landed cost. Ayon sa Philippine Rice Industry Stakeholders Movement na may mga miyembrong nag-aangkat ng bigas, sabi ng grupo mataas nga ang mahigit 60 pesos na presyong na-monitor ng DA. Kung magagandang klase ng pampo ng bigas, dapat po nasa below 60 din po yung presyo niya.
Ayon sa Sinag, dapat 45 hanggang 47 pesos lang ang pinakamahal na well-milled rice at ibang 5% broken rice, depende kung saang bansa nagmula. Lahat na nagbebenta ng beyond 45-47 pesos, mga profiteers na yun, Sir Jason? Pwede nang habulin ng gobyerno yung based doon sa bagong batas? Pwede silang kasuhan under the Anti-Agricultural Economic Sabotage. Paano po, wag nang lumagpas doon yung presyo. Pupulungin ng DA ang stakeholders para pag-usapan ang pagtatakda ng maximum suggested retail price o pinakamataas na pwedeng ipresyo sa bigas. Hinihintay ko lang yung computation, pero may yung MSRP is depende doon sa klase ng bigas. Merong basis ng computation bakit hanggang dito dapat yung suggested retail prices. So maximum siya. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, bumababa na ang presyo ng bigas sa mga pamilihan at may indikasyon na maaaring magpatuloy pa ito. Si Pangulong Bongbong Marcos pupulungin din ng DA. Pagtitiyak ng Malacanang, tinututukan ang presyo ng bigas, gayon din ang pagmahal ng kamatis, kasama sa binabantayan ng issue ng hoarding at smuggling. Ang star of the moment is kamatis. No? Napansin namin yan. At other times, mostly bigas. Mula nung umpisa ng paninilbihan ko sa kabinete, nagtataka kami kung paano pa mangyari yan. There is sufficient supply, but the prices don't go down. Bagamat marami ang namamahalan pa rin sa bigas, ipinunto ng National Economic and Development Authority o NEDA, bumagal ang rice inflation noong December 2024, pinakamabagal mula noong January 2022. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, tumaas sa 2.9% ang inflation rate noong December 2024 kumpara sa 2.5% noong Nobyembre. Pero ang average inflation rate para sa buong taon nasa 3.2%, mas mababa kumpara sa 6% noong 2023 at pasok sa target range ng gobyerno. Nang tanungin ng PSA kung may posibilidad na bumilis ang inflation, good news ang nakikita sa presyo ng bigas. We're seeing the trend going down. So ito yung sinasabi ko na talagang may possibility nga na maging negative na yung inflation for rice this January. Pero pagdating sa ibang produkto, mayroon tayong nakikita pagtaas pa, particularly vegetables. Kasi sabi ko kanina, yung kamatis, tumataas pa rin. Ang critical of course would be the transportation, yung price, weekly changes dun sa price ng fuels, no, diesel and gasoline. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Kritikal ang 84 anyos na babae na sinilaban ng sariling manugang sa Cebu. Ang insidente nakuna ng video ng 11 anyos na apo ng biktima. Saksi si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Sa videong ito nakuha ng batang 11 anyos, maririnig ang sigaw ng kanyang lola mula sa kanilang bahay sa Carcar City sa Cebu. Hindi nakita sa video pero nasusunog na pala noon ang 84 anyos na lola matapos sumanong buhusan ng gasolina at silaban ng ama ng bata. Bago ang insidenteng yan, makikita pa ang biktima na naglalaba habang kinakausap ng sospek. Hinahanap ng sospek ang asawa niyang hindi na umuwi sa kanilang bahay sa Minglanilla, Cebu, noon pang December 16. Nakuha sa cellphone papa na ko, iyagatag na videoan doon mo lula. Na mo to, istoryahan na sila. Na mo to, ilang gikuha ang yung bag. Ilang gikuha ang tumbler na naisulod gas na nakasimot na ko. Kanya, baho ugas. Kritikal ang lagay ng lola na nagtamo ng 3rd-degree burn. Hawak na ng pulisya ang sospek. Nakuha sa kanya ang 4 na tumbler na nilagyan ng gasolina. Accordingly, itong suspect at yung victim, meron na silang mga previous na grudges, personal grudges. Kasi ayon pa sa ating suspect, binibrainwash niya ng lola yung asawa niya. Then later on, sinabi ng suspect na hindi ata umuwi sa bahay, hindi umuwi yung misis niya sa bahay. Ayon sa suspect, gusto lang niyang malaman kung saan nagpunta ang kanyang asawa. Pero sabi ng kanilang anak, lumayas umano ang kanyang ina dahil binubugbog siya ng suspect. Kana akong asawa, ma'am. Kung na ako'y problema, digi ko mukaon. Mara na, ma'am. Sa pala, murag imo hanggi.
daot ko sa kong asawa. Sinampahan na ng kasong frustrated murder ang suspect. Ako mga isuon nga, kuhaan ko na ang kaso kay si mama ko no kay alam. Isod naman si mama gudrong, ko alam na siya tubo yung liog. Sa Lapu-Lapu City, pinagtulungang bugbugin ng isang grupo ang isang lalaki. Sinubukang pumagitna ng isang gwardya, pero sa dami ng mga suspect, hindi niya sila nabuwag. Maya-maya, nagpulasan na rin sila. Ligtas ang biktima na lagtamo ng mga saksak sa likuran at paa. Sumuko naman ang 18 anyos na suspect sa alkalde ng lungsod at agad tinukoy ang pagkakakilanlan ng 7 pang sangkot. 5 sa iba pang suspect ay mga minor de edad na nasa kustodya na ng CSWD at nasa home care facility. Ayon sa pulisya, kasamahan ng biktima ang unang lumapit sa grupo ng mga suspect, pero ang biktima ang naabutan. Git naman ng mga suspect, pinagripa ng isa nilang kasamahan kaya nila nilapitan ang kabilang grupo. Yung kauban po, nabit mo yung armas, nabit mo yung speak sa luyo. Na-speak niya, mato na bantay mga kauban, mato gihon na nagdunggab. Makaharap sa kasong frustrated murder ang mga suspect. Patuloy ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Ang inyong saksi! Inaasahang dadami pa ang mga pipila sa pahalik o pagpupugay sa Poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand. Ayon naman sa ilang deboto, mas mabilis ang pila ngayon kumpara noong mga nakaraang taon. Saksi live si Katrina Son. Katrina? Connie, umulan o umaraw, hindi ito ininda ng mga deboto na nakapila sa pahalik dito sa Quirino Grandstand sa Maynila. Karamihan sa kanila na nagpunta rito, ito ay para magpasalamat sa lahat ng biyaya at gabay na tatanggap nila mula sa Poong Jesus Nazareno. Mula nang maoperan sa ulo, ngayon lang daw muli nakasama sa pahalik o pagpupugay ang 67 years old na si Toto de Jesus. Halos 1 taon din siyang hindi makalakad, kaya hindi raw niya sasayangin ang pagkakataong magpasalamat. Bigla akong bumabagsak, aneurysm. Dati ako talagang mahawak sa lubid, maski sa lubid makahawak lang ako. Okay. Importante na buhay ako. Ang magkapatid naman na Sunny at Philo, mahigit 6 na dekada ng panata ang pagpila sa pahalik o pagpupugay. Mula raw pagkabata, isinasama sila ng kanilang magulang. Hinihingi po namin na walang magkasakit sa pamilya. Spiritual growth. Lahat. Hindi ka magpapakali pag hindi ka pumunta dito. Kaya laging by hope or by group, may way na makapunta dito. Ang ibang nakapila, ang hiling hindi lang daw para sa sarili, kundi para sa mga mahal sa buhay. Umaasa raw sila na diringgin ang kanilang taimtim na panalangin. Ang hiling ko lang, yung manugang ko gumaling. Makarecover ba siya? Yun lang. Kasi, siya, October 15 siya na-stroke. Para sa amin, yung magkaroon ng magandang kabuhayan mga anak, huwag magkakasakit. Yun na lang importante eh. Nagpapasalamat din ang mga depoto sa mas mabilis at mas maayos na pila ngayon. Kung dati ay inaabot daw sila ng 6 na oras, nasa 2 hanggang 3 oras na lang ngayon. Gayunpaman, tuloy ang mahigpit na pagbabantay ng volunteers. Inaasahan daw nila na mas darami pa ang tao bukas. Meron kaming medical case na 3 lang. Ito yung difficulty of breathing, tapos yung mga nahihilo, tapos meron kami nagpa-BP check-up kung saan nakapagtala kami ng 6. May napuwing din ng insekto sa kanang mata. Wala namang naitalang kritikal na kaso. Naka-code white alert ang DOH sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon para sa pista ng Nazareno. Nagtalaga rin ang kagawaran ng mahigit 200 medical personnel sa ruta ng Andas. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang ginagawang programa sa Quirino Grandstand. Kapansin-pansin ang laser lights na ginamit sa entablado. Yung pagbabago ngayon, yung mga nilagay namin mga additional mga lights effect. Like for example, yung laser na parang siyang halo.
Connie, as of 9 p.m. ay umabot na sa 10,000 ang mga deboto na nagpunta dito sa Quirino Grandstand sa Maynila para sa pahalik. Paalala naman ng MMDA, Connie, sa mga magpupunta rito na dapat daw ay handang pumila, nakakain na at nakainom na ng gamot kung kinakailangan. At live mula dito sa Maynila para sa GMA Integrated News, ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.